Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang pribilehiyo po para makapagsalita sa inyo. Ngayon po ay unang pagkakataon na ako'y mapagsalita ng linggo ng umaga. Kaya medyo merong konting mixed emotions. Amen. Tayo'y tumungo muna para sa ating panunmulang panalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, sa dakilang pag-ibig na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Lord, gamitin mo ang iyong lingkod na ito upang maunawaan at makita ng bawat isa ang salita mo dun sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat po at i-bless mo ang lahat ng makikinig, gayon din ng iyong lingkod, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Jesus' name we pray. Amen. John 19:30. Basahin po natin. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up the spirit. Ngayon ay pag-usapan natin itong tatlong pambihirang salita. It is finished. It is finished. Una, gusto kong tanungin ko kayo, kailan nyo huling sinabi ang kataga na yan? Naalala nyo ba ang huling sandali na ginamit nyo yan? Every Tuesday po ay may meeting ang mga elders dyan sa ating office. Tinanong ko rin ang bawat isa, mga co-elders ko at si Pastor Pablo. Napakaganda po ng sinabi ni Pastor Pablo. Sabi niya, naganap na nung ako'y ikasal. So, ibig sabihin, natapos na yung kanyang pagkabinata. No? So, madalas ito ang ating sinasabi. Hindi ko matatapos to. Ang trabaho ko ay hindi ko pa natatapos. Ano ang pangunahing dahilan bakit hindi nating natatapos ang isang bagay? Maaring kulang sa oras, araw, buwan o taon. Ito ang dahilan kung bakit ang salita ng ating Panginoon ay mas kamangha-mangha. Sa kanyang mga huling hininga, sinabi niya, "It is finished." Tapos na. Na-accomplish ko na, nakumpleto ko na ang trabaho ko. Natapos ko na ang layunin ng pagpunta ko dito. Alam natin kung ano ang ginawa at ano ang misyon ng ating Panginoon. Ang pinaka-importanting gawain sa kasaysayan ng sibilisasyon. At alam natin ang oras na ginugol para gawin ang misyon na ito. Alam din natin na namatay siya nang maaga pa sa edad na 33 na gulang. At sinimulan niya ang kanyang assignment sa Diyos sa taong 30. Sa makatuwid, sa loob ng 3 taon, ginawa niya ang kanyang misyon. Alam natin kung ilang taon niya ginawa ang kanyang misyon? 3 maiiksing taon. Higit na mas maikli ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos kaysa sa atin. Minsan, meron tayong ginagawa, hindi nating magawa. Minsan, merong mga iba sa atin na hindi malinis yung garahe. Di ba mas higit pa na maikli ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos? Meron ding isang kapansin-pansin sa Biblia na tinapos ng Diyos ang isang bagay. Nung pasimula pa sa Genesis chapter 2, verse 2. Basahin po natin. Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. By the 7th day, God had what? Had finished the work He had been doing. So on the 7th day, He rested from His work. Ano daw? Ano daw ang ginawa ng Diyos? He finished the work that He had been doing at ano? He rested from all the work that He had finished. He was able to rest because He finished. Sinasabi dito na ang Diyos ay isang finisher. Mula sa paglikha ng Diyos sa mundo hanggang sa pagkakatawan tao niya. Nakikita natin na tinatapos ng Diyos ang kanyang sinimulan ng mayroong intensyon at layunin. God is a finisher. Ang tanong ay, paano tayo magiging gaya ng Diyos sa ganitong paraan? Imbis na maging tagapagsimula,
promotor, buskador, pinatatagal ang isang gawain o umiiwas. Paano tayo magiging gaya ni Jesus? Halimbawang may 3 taon ka na lang na ikaw ay mabubuhay. Iba sa atin, hindi na ganun katagal pa. Ipagpalagay natin na yun na lang, 3 taon. Ano ang mga importanteng bagay na kailangan mong tapusin bago ka mamatay? Ano ang sasabihin mo? Si Jesus ay may kalamangan na malaman kung kailan siya mamamatay? Ikaw at ako ay wala? Ano ang importanteng bagay na pinagpapaliban mo? Ano ang sinasabihan mo na balang araw matatapos na kita? Anong unfinished business ang mananatiling di pa tapos hanggang sa ikaw ay gumawa ng angkop na aksyon? Hatiin po natin ito sa 3 arena. Una, personal life o personal na buhay. Ano itong gusto mong matapos na o makita at sasabihin mo, ako'y di susuko una sa lahat mula sa iyong personal na palagay. Ano sa iyong personal na buhay ang gusto mong matapos? Speaking of personal, madami pa po akong gustong ma-accomplish sa aming buhay. Unang-una po, gusto kong mapagtapos yung aking mga anak sa kanilang pag-aaral at mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Yung ikalawang sasabihin ko ay, bagamat medyo matagal pa bago mangyari ito, ay excited ako dito pag dumaan na yung panahon na ito. Kahit ganito ako maglakad, ay gusto ko rin makapag-walk in the aisle at ihatid yung aking bunsong anak na babae. Di ba proud daddy? Gayun din naman yung aking anak na lalaki sa ibang kaparaanan naman. Gusto ko pang makapag-contribute bilang elder in charge sa construction ng ating building dito sa bahay-sambahan na ito. Alam kong malaki pa ang pagbabago ng magaganap dito sa ating bahay-sambahan na ito. At gusto ko pa rin mapaunlad ng husto yung aking trabaho at yung sinisimulang naming bagong business ni Ate Louie. Ano naman ng sayo? Sa iyong personal na kaisipan, ano ang hangarin mo? Mga pangarap? Di pa tapos na pagnanais? Hayaan nyo akong himukin ko kayo na gawin ang ibang bagay sa pag-iisip nyo ng inyong personal na unfinished business. Unang-una ay alisin na natin ang salitang imposible sa inyong bokabularyo. Strike it out. Erase, i-delete at i-empty natin yung recycle bin para hindi na ma-restore muli. Ikat ng empty cutter. Huwag mong hayaan ang imposible o pag-aalinlangan na gawin ng isang bagay na nasa iyong puso. Basta magsimula ka. Sundin ang iyong passion. Huwag mong gamitin ang salitang imposible sapagkat walang imposible kay Kristo. Ikalawa, magsimula ka. Basta magsimula ka. Hindi mo kinakailangan makita ang finish line or kung paano ka makakarating dito. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang magsimula. Kapag ikaw ay nagsimula, makikita mo na ang tulong na kailangan mo, ang momentum na kailangan mo, makikita mo nandun ka na sa iyong pupuntahan. So mga kapatid, magsimula ka. Ngunit kailangan mong makita ang mga personal na bagay na gusto mong matapos at bigyan mo ng pansin. Ikalawang area ng ating buhay ay relational component. Bahagi o bumubuo ng relasyon. Puntahan naman natin ang iba pang lugar sa ating buhay, ang personal na bahagi. Ano ang level ng relasyon na gusto mo nang matapos o bigyan mo ng tuldok o gusto mong ituwid at maging tama habang may oras pa. Mga ilang taon na po ang nakakalipas ay nakawitness po ako ng relasyon na nasira ng isang pamilya. At nakita ko kung paano kumilos ang Panginoon sa kanilang buhay at muling naayos, naging maganda uli ang kanilang pagsasama bilang pamilya. Minsan, walang bukas na pinto para ito'y mangyari sapagkat kailangan ng pagnanais ng magkabilang partido para ito'y mangyari. Ngunit sa kabuuan na yon, kaya natin gawin ang pagkukusa.
Ako ay humihimok na udyukan kayo. Huwag niyo nang antayin ang inyong kagalit na lapitan kayo kahit siya ang mali. Tayo ay kailangan gumawa para maisaayos ang unfinished business ng pakikipagkasundo ng relasyon hanggang sa abot ng ating makakaya. Siyempre pa kung ang relasyon ay nakakalason, abusado o mapanganib, na konti na lang ang pwede mong gawin kundi manalangin. Minsan, mas mabuti pa na bitiwan, let it go, ika nga, at ibigay sa Diyos. Ngunit, ano yung sa relasyon na lugar na kailangan mong bigyan ng pansin at bigyan ng katapusan? Ito ang importanteng unfinished business na kailangan ng ating atensyon. Ikatlo, spiritual life o spiritual na buhay. Isa pang lugar ay ang spiritual na area ng ating buhay. Ano ang gusto nyong matapos sa inyong spiritual na buhay bago ka mamatay? Ito ay isang mabuting balita, lalo na dun sa gustong magkaroon ng pagsulong spiritual sa kanilang buhay o maaaring hindi katiyak kung sino si Kristo sa inyo. Ang mabuting balita ay si Kristo'y naparito para sa iyo, nanalangin para sa iyo, namatay para sa iyo, at nabuhay na magmuli para sa iyo. Ito ang mabuting balita para sa dahilan na ito. Mas importante kung ano ang natapos natin sa ating buhay na ito, ay natapos na ng ating Panginoon, alang-alang sa atin. Mas importante sa iyong natapos, ay natapos na ng Diyos. Ito ay kung bakit ito'y napakabuti sapagkat nang tinanong kita ng tanong, ano ang gusto mong mangyari sa iyong spiritual na buhay bago ka mamatay? Ang pambihirang balita, ito'y di nagsisimula sa iyo, kundi nagsisimula kay Kristo. Mga kapatid, ito ang puso ng mabuting balita. Ano ang gusto mong mangyari sa iyong spiritual na buhay bago ka umuwi sa ating Panginoon? Mga kapatid, nakita natin kung ano ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Ang salitang gospel ay literal na nangangahulugan ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Ebanghelyo ay ang anak ng Diyos ay tinapos na sa krus ang hindi natin magagawa na iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng pag-ako ng ating kasalanan at ilagay ang kasalanan sa kamatayan. Kinumpleto na niya ang daan sa katubusan, kapatawaran, at kaligtasan. Ang salita ni Kristo, it is finished, ay nangangahulugan na ang kanyang kumpletong plano ng kaligtasan ay makukumpleto sa iyo. Sa unang tingin, ang salitang ito ay maaring huling patak ng krudo ng naghihingalo na tao. Maaring ito ay hudyat ng pagkatalo, kawalang pag-asa, at pag-aming ng Diyos na siya ay natalo. Tayo ay maaring magtaka. Yung pagtangis, paglibak, pagdura, pagpako, pagdurugo at pagbayubay sa krus, sa hubad, at sa wakas ito ang dahilan para sumuko si Kristo? Not a chance. Not a chance. Walang pagbabakasakali na si Kristo ay susuko. Ang may akda o manunulat na si Max Lucado na nagsabi na sa huling mga salita ni Kristo, kung ito ay symphony, ito'y ikalawa sa pagitan ng pinal na nota. Kung ito ay gera, ito'y pag-iyak ng tagumpay. Kung ito ay bagyo, ito'y araw na sumasambulat sa ulap. Mga kapatid, kung ang kamay ni Kristo ay dinapako sa krus, masasabi ko na ang matagumpay na kamao ay maaring masuntok ka. It is finished. Hindi pag-iyak ng pagkatalo, ito'y pag-iyak ng kaganapan. Pag-iyak ng katuparan, malalim na hudyat ng ginhawa. Bumalik po tayo sa tanong. Ano ang dapat pang tapusin sa iyong buhay pang-espiritual? Ano ang pang-espiritual na unfinished business na naghihintay na kailangan mong tapusin bago ka mamatay? Si Jesus ay nabuhat na ang mabigat na pasanin para sa iyo at para sa akin. Binayaran na niya ang daan ng katubusan na pasanin para sa iyo. Ginawa na ng Diyos
ang mahirap na bahagi. Ang nalalabi ay tayo na po ang bahala. Hindi mo na kailangan magpakahirap na pasanin na literal ang krus na kahoy para ikaw ay maligtas. It is finished. Meron po akong alam na isang kapatiran nung nagsisimula pa ang Taytay New Life dun sa likod ng sumulong na nasunog dati. Tuwing magse-service po ay binabato niya yung bubungan ng ating church dun sa Infinity. At tinutuligsan niya yung mga kapatiran ng patalikod. Ngunit isang araw dahil sa pangyayari sa kanyang buhay, tinapos na niya ang lumang gawain at nanampalataya kay Jesus. Niyakap niya si Kristo bilang sariling tagapagligtas, manunubos at kaibigan. Noon at ngayon ay isa na siyang head pastor ng CIA Church, dun malapit din sa Sumulong. Kapatid, kahit nasan ka man ngayon, ano pa man ang pinagdadaanan mo, hindi pa huli ang lahat para ikaw ay maging kung ano ang gusto ng Diyos para sa iyo. Para sa huli nating pananalita, hahapyawan ko lang po kayo sa huling sinabi ni Kristo sa krus, at ito'y didiscuss ni Pastora Ami sa susunod na linggo. Pagkatapos niyang sabihin, naganap na, nakuha pa niyang huminga ng pinakahuli at umiyak ng may malakas na boses. Father, into your hands I commit my spirit. At siya'y namatay. Iniisip ko na ito'y mainam ngayong umaga na manalangin ng ganun kay Jesus, na ito ang daan na sasabihin sa Diyos. Ngayon ay inaalis ko na ang mga unfinished business sa aking buhay. Ngayon ay inaakap ko na ang katubusan ginawa ni Kristo sa aking buhay. Father, into your hands I commit my spirit. Tayo po ay tumungo. Ngayon sa ating panghuli panalangin, maaring gamitin natin ang panalangin ni Jesus. Father, into your hands I commit my spirit. Kung iyan ang naging panalangin natin, at maaring mag-pray ka sa iyong puso, ikaw ay ni-encourage ko na muli mo itong ipanalangin sa mahinang boses. Father, into your hands I commit my spirit. Isa pa po. Father, into your hands I commit my spirit. O Jesus, dinggin mo ang aming panalangin at ang aming pagsusumamo ay makarating sa langit. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari bang bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon? Amen. It is finished. Hallelujah.